Hi mga ka-aquatics, for today's video magha-harvest tayo ng mga betta fish. So ayun, samahan niyo ako sa pag-harvest ng mga iilan lang na mga betta fish natin. So kailangan na nga palang i-harvest kasi mas malalaki na sila doon sa ibang mga kasamahan nila. So i-harvest natin para yung iba ay makahabol ng laki doon sa mga nauna. So ayun. So ayun nga mga ka-aquatics, dito tayo mag-harvest sa mga planggana natin dito sa baba na ito. So meron kasi dyan mga malalaki na or medyo malalaki na pwede nang i-jar. Kaya kailangan na nating i-jar para yung ibang maliliit ay makahabol. So dito mga ka-aquatics, iilan lang yung naandito talaga na maha-harvest natin kasi yung iba naman ay maliliit pa. So iilan lang yung mga ano dyan, yung medyo malalaki. Dito naman mga ka-aquatics, medyo marami-rami tayo ditong maha-harvest. Katulad nito mga ka-aquatics, pwede na yan i-jar. So mga junior size na kasi yan. Kailangan na natin yan i-harvest kasi nga nang aaway na. Tapos kung pansin nyo, yung ibang maliliit hindi na masyadong lumalaki kasi naaagawan ng pagkain. So dito din mga ka-aquatics, medyo marami-rami rin ditong may ha-harvest. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics, halos lahat ay maha-harvest natin dito kasi kakaunti lang naman yung mga nakalagay dito. So kaya halos lahat yan maha-harvest natin. Tapos yung ibang mga maliliit na matitira dyan ay dyan na lang muna kasi hintayin natin maging junior size bago i-jarring. So ayun. So ito nga pala mga ka-aquatics yung gagamitin natin na jar doon sa mga betta fish natin. So lilinisan muna natin yan kasi madumi na syempre. So ayan, binabad ko na yan sa tubig para mas madali nang malinisan. Tapos pag malinis na ay i-jarring na natin agad yung mga betta fish natin doon. So yan nga pala mga ka-aquatics ay MP cut bottles. So ayan. So linisan muna natin yan bago natin ilagay yung mga betta fish. So ayun mga ka-aquatics, simulan na nating linisan yung mga MP cut bottles natin para maka-harvest na tayo or maka-jarring ng mga betta fish natin. So ayun.
So ayun mga ka-aquatics, natapos na nating linisan yung mga MP cut bottles. So ayan. So sisimulan na nating mag-harvest ng mga betta fish doon sa mga planggana doon. So kapag kinulang yung mga MP cut bottles na yan ay meron pa naman tayo dyan. So ayan, meron pa naman dyan, kukunin na lang din natin yan kapag kinulang tayo. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, simulan na nating mag-harvest. So kaunting tubig nga lang pala muna mga ka-aquatics ang ilalagay ko para hindi naman maubos yung tubig doon, kasi baka maubos mga ka-aquatics ay. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, mahirap pala pag kakamayin lang natin, kasi hindi nagpapahuli, kasi hindi sila maamo sa amo nila. So ayun, gagamitan na natin ng fishnet para mabilis. So ito nga pala mga ka-aquatics yung fishnet na gagamitin ko. So make sure lang natin mga ka-aquatics na hindi sumama yung maliliit kapag hinuli natin yung malalaki. So ayan. So ito na mga ka-aquatics, yung pang-una nating nahuli or na-jar. So ayan. So hulihin na rin natin yung iba para okay na. So ayun mga ka-aquatics, nahuli ko na yung mga ibang malalaki dyan. So meron pang mga natira doon sa palanggana na yan. Talagang kukulangin tayo sa MP cut bottle mga ka-aquatics, kasi
Dito pa lang tayo nakuha sa plangganang ito, pero tingnan nyo naman, apat na lang yung natirang MP Cat Battles. So ito nga pala yung iba. So kukunin ko na muna yung ibang sobrang malalaki dito, tapos dito para para hindi namang away dun sa maliliit na betta fish natin dyan. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, dito naman tayo kukuha sa pangalawang tab. So ang kukunin lang muna natin yung talagang sobrang lang, malalaki doon sa mga kasamahan nila. Kasi kinukulang tayo ng MP Cat Battles ngayon. Kaya ang importante ay makuha lang natin ay yung mga sobrang malalaki lang talaga. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, nakahuli ako ng 4 na piraso dyan. So ayun, nandito na yung 4. So ilalagay na natin yan dito muna sa mga kasamahan ng isang na-harvest natin. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, dito na tayo sa pangatlong langgana. So gaya nga ng sabi ko, ang kukunin lang muna natin ay yung pinaka mga malalaki lang dun sa mga size nila, para hindi lang muna awayin yung mga ibang maliliit na betta fish dyan, kasi kulang tayo ngayon sa MP Cat Battle. So may mga MP Cat Battle naman tayo dyan, kaya lang talaga ay kailangan natin ng matinding linis kasi sobrang dumi talaga. Kaya ayun, bukas na natin i-harvest yung iba na mga matitira dyan. So for now mga ka-aquatics, yung mga malalaki na lang muna ang kunin natin para medyo maging safe na yung ibang maliliit na mga betta fish dyan. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, naka-harvest ako dito ng nasa 3 pieces lang muna kasi kulang na tayo sa lagayan.
Kaya ayan, 3 pieces lang muna. Tapos yung ibang 3 pieces dito natin kukunin sa pang-apat na planggana, kasi halos may medyo malalaki na dyan na 3 piraso. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, nandito na yung 3 na harvest ko rin. So ayan, tapos na tayong mag-harvest ng mga ibang betta fish natin dyan sa mga planggana. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, naka-harvest ako dito ng 20 piraso na mga betta fish. So ayan. So sa keeping nga pala mga ka-aquatics ay isang masayang parte nga din pala mga ka-aquatics ay yung pag-harvest natin ng mga ganito, kasi medyo success na tayo dyan kasi nakapag-harvest na tayo ng mga betta fish. Kasi pag mga fry pa yan mga ka-aquatics ay medyo nagkakasakit pa, kaya ayun, medyo risky pa. Pero ito mga ka-aquatics medyo angat-angat na, kaya yan naman ay okay na yan. So ayun. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please follow na rin po sa ating TikTok account na JLB Aquatics PH. At like and follow na rin po sa ating Facebook page na JLB Aquatics Official. So ayun lang, salamat!